Patuloy na minomonitor ng Department of Health ang naitatalang pagtaas sa kaso ng sakit na COVID-19 sa ilang mga karatig na bansa sa Timog Silangang Asya. Gayong wala daw dapat na ipangamba sa ngayon dahil inabisuhan na ng ahensya ang publiko na mag-ingat pa rin at simulan sa sariling proteksyon laban sa sakit. Tunghayan ang detalye ng balita mula kay Vanessa Cleopas. Kasalukuyan ngayong binabantayan ng Department of Health o DOH ang pagtaas sa kaso ng COVID-19 sa Southeast Asian countries, partikular sa Hong Kong, China, India, Singapore at Thailand. Sa inilabas na pahayag ng DOH kamakailan, sinabi nitong patuloy silang nakikipag-ugnayan sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN para makumpirma ang tamang mga impormasyon tungkol sa sakit. Gayunpaman, sinabi ni Health Secretary Ted Herbosa na wala dapat ikabahala ang publiko dahil hindi nakikita ang kaparehong pagtaas ng kaso ng COVID dito sa Pilipinas. Sa katunayan daw, bahagya pang bumaba ang kaso ng sakit ng hanggang 87% o katumbas ng 1,774 mula January 2025 hanggang May 3, 2025. Kakaunti daw yan kung ibabase sa kasong naitala noong nakaraang taon na may 14,074. Sa nakalipas din daw na 3 hanggang 4 na linggo, 65 kaso lang ang naiulat mula sa dating 71 kaso. Bukod dyan, 1.13% din ang ibinaba ng case fatality rate o bilang ng mga namamatay dahil sa sakit. Sa kabila niyan, hinikayat pa rin ng DOH ang publiko na magsuot ng face mask, manatili sa bahay kung may sakit, palagi ang magtakip ng bibig kung uubo at babahing, maghugas ng kamay at magpakonsulta sa doktor kung may nararamdamang sintomas ng COVID-19. Samantala, batay sa datos ng World Health Organization o WHO, 777,745,434 na ang kaso ng COVID-19 na naitala sa buong mundo mula noong 2019 hanggang sa kasalukuyan. Sa kabuuang bilang na yan, 5 ang mga bansang nangunguna sa pinakamaraming kaso na naitala. Una na dyan ang United States of America na may 103 milyon, sinundan ng China na may 99 milyon, India na may 45 milyon, France na may 38 milyon at Germany na may 38 milyon na COVID-19 cases. Higit na rin sa 7 milyon ang bilang ng mga nasawi sa buong mundo dahil pa rin sa COVID. Pinakamarami ay mula pa rin sa United States of America, sinundan ng Brazil, India, Russian Federation, Mexico at iba pa. Pareho namang tumaas sa nakalipas na 7 araw ang COVID-19 cases at fatality rate sa buong mundo, batay pa rin sa WHO. Para sa EuroTV News, Vanessa Cleopas, sumasaludo sa bawat Pilipino.